3. Ayan guys, titignan lang namin yung ano, I think sabi nila ito yung way papuntang Abra, pero paglampas mo ng tulay is rough na siya. Ayan, hindi pa siya cemented, ano siya, rough road. Ayan, hindi siya cementado, kaya yan, no, ayan o, rough road siya. Ayan, balik na lang kami. Mamaya maplatan pa kami dyan. Mabibigat po naman yung pasahero. Mabigat po naman yung pasahero. Tsaka yung driver. Baka maplatan kami. So, balik na lang kami. Ayan. So, ang ganda talaga dito guys. Tingnan nyo naman. Oh. Tingnan nyo dito sa kabila, meron silang parang na ano na bato. So, yun lang yung delikado kasi even though maraming mga puno, hindi mo rin iiwasan na magkaroon ng landslide kasi nga malambot na yung lupa pagka sobrang na dami yung ulan. So, kaya ingat-ingat din. Ayan o, tingnan nyo, nawasak yung ano, yung bato. Ayan o, laki ng mga bato na ano. Kasi parang hindi pa, ayan, tingnan nyo yung bato dito. Ayan, tingnan nyo, oh. Galing yan dyan sa taas. Ang laki. So, pag hindi mo siya mapansin at dumaan ka, naku, delikado. Delikado na ikaw yung matamaan. Kasi sa sobrang dami ng lakas ng ulan, tsaka ang tagal ng ulan kasi minsan matagal na at tsaka malakas talaga yung ulan. So kaya yan, hindi pa kasi nila na seseptihan yung nilalagyan ba ng dapat ng yung net at tsaka parang nilalagay natin ng metal na something para hindi siya mabiyak. Wala, some part lang ng area na may nakikita ako naka safety yung malalaking bato, pero yung iba, ayan, tingnan nyo, yan, ang lalaki ng tabi ng daan tingnan nyo, yan, ang dami talaga dahil nasa sobrang lakas ng ulan. Tsaka pag naumulan dito, magdamagan. Walang tigil talaga. So,
Ayan. So, yung papuntang Abra, hindi pa siya fully, ah, hindi pa siya fully cemented yung daanan. So, tapos tatawid ka pa daw ng river. Isasakay yata yung mo sa parang kalabaw yata or something para maitawid mo yung motorcycle. So, meron din magagandang waterfall doon sa side ng Occidental. Yan. Ganda talaga ng view nila, guys. Yan. Tingnan nyo, patirik. Oh, patirik yan. Oh. Yan yung white beach. Yan, ang ganda. Ganda ng view dito. Ayan, merong mga safety yung mga nila. Yung bato nila. Yan, yung sinasabi ko na meron silang parang metal net yata yan. Nilalagyan nila yung bato nila. So, ganyan. Yung ibang part lang, pero yung ibang part hindi nila nilalagyan. So, delikado. Kaya, pag nagdra-drive ka ng gabi, hindi mo nakita na gumuho na pala yung patay ka. Kaya, yan. So, ayan. Pabalik na kami. Mag-stop over lang kami dito sa may fruit stand na palagi kong binibilhan ng fruits. Tapos uwi na kami sa bahay. Sarap ng panahon. Lakas na yung hangin, masarap mag-ride na mag-ride ng motorcycle kasi hindi masyadong mainit. Lahat ng tao nag-i-enjoy, nagbabike, nagra-ride ng motorcycle. Yan. Daming mga resort dito, but most of them are diving resort. Kasi nga yung Mindoro is capital diving capital of the Philippines. Yan. Maganda-ganda yung mga diving site nila dito. Mga giant lang. Gaganda yung mga corals. Kaya yan. Ganda talaga yung na nag-decide kami na bumili ng motorcycle para makapag-explore. Tsaka pag may transportation ka talaga is may freedom ba, hindi yung lagi ka na lang umaasa sa mga tricycle, minsan overpriced pa. So maganda talaga yung meron kami sariling motorcycle para hindi na ako umaasa sa minsan gaaway pa sa price. Kaya yun, kasi pagka minsan nakita sila ng kasama mo foreigner, yung price ng 20 gagawin nilang 40, ganun, doble. Kaya buti na yung hindi ka umaasa na tsaka mapuntahan mo yung gusto mong mapuntahan. So yun, ayun lang guys, pauwi na kami. Galing kami sa tulay ng Occidental Mindoro. Hindi na kami tumuloy kasi lubak-lubak yung daan. So ayan lang.
thank you everyone for supporting my little channel, Pinay in Ontario. Please comment, share, and subscribe. Thanks guys. Bye for now.